alak daw, mentras tumatagal at mas nabuburo ng panahon, ay lalong sumasarap. Naipakita na namin sa inyo kung paano ginagawa ang beer o serbesa. Ngayon naman, mula sa prutas na ubas at niyog, gagawa tayo ng wine o alak at lambanog. Mula mismo sa hari ng alak at reyna ng lambanog, malalaman natin kung bakit mabuti ang alak sa katawan at syempre kung bakit din ang sobrang pag-inom ay nakakasama din. Kaya para sa mahihilig sa inuman, heto na ang hari at reyna ng tagay. Ang wine pala, not about intoxication. It's not about the alcohol. It is about the emotions. Nakilala kami sa Cebu na may pinakamalaking koleksyon ng pinakamahal at pinakamasasarap na wine. Siya ang negosyanteng si Manny Osmeña. Hindi ba parang napakamahal naman na koleksyon yan? Hindi ka ba medyo umatras kasi sobrang mahal? Negosyante ako kasi ayaw kong gumagastos ng ganun na wine, iinumin lang. I found out that wine has an auction market. Ninegosyo ko. Oo. At ang pinaka-espesyal na wine na kanyang nabili, ang 1953 Chateau Lafite. Sa ngayon ay nagkakahalaga lang naman, mahigit sa 130,000 piso. So ito pala yung Lafite, Manny. Ito ba yun? Oo, ito. Sabi mo, ang presyo ng bote ng wine ay depende sa taon. Sa taon, yes. Bakit? Bakit ganun? Kasi may taon na perfect yung weather, perfect amount of sun, pati amount of rain. Doon sa tanim? Doon sa tanim. Oo. Kung maganda ang weather, the wine produced can live very long. So itong 1953 na ito, gaano ka tagal pa itatagal yan? Pwede pang mga 20 years ito from now. Pasarap ng pasarap. Pasarap ng pasarap. At ito ang sikreto. Sa basement ng hotel na ito makikita ang pinaka-cellar kung saan nakalagak ang mga pinakamamahalin na mga wine ni Manny O. At istriktong-ekstrikto, meron pang ganyang klase o parang James Bond. At bubukas na ang pinto at makikita natin istrikto na istrikto pero tayo ay papapasukin nila. At dito makikita sa storage room na ito ang wala pa sa kalahati sa pinakamahal na mga koleksyon ng wine ni Manny Osmeña. Dito namin nakita ang pinakamahal na bote ng wine. Ito yun, oh. Ayun, Petrus 1971. $2,000 lang naman ang isang bote. O halos 100,000 piso, iisang bote lamang. At ang mahal na mahal ni Manny sa kanyang koleksyon, ang kaedad niya na bote, itong Siran Margaux 1953. Man, hindi ba talaga man lang pwedeng hawakan ng mga bote? Pwede naman hawakan yung bote, no? Oo. Pero hindi lang pwede i-shake kasi baka ma-bottle shock siya. Bottle shock. And bottle shock is what changes the taste and, you know, how it will keep. Kaya pala napaka-istrikto. 3 beses pa lang yata ako napasok dito. Ganon? Ang Oo. swerte naman namin. Isinilang noong 2008 ang Manny O Wine. Mula pa sa bansang Pransya, nanggaling ang mga wine ni Manny O. Grapes arrives at the winery, pinipili, pinipress and crushed. It goes to initial fermentation and then vinification occurs, fining, filtering, aging either in oak barrels or cement vats. I would suggest that even if they ask for more of the wine, Hindi ka lang nakontento sa koleksyon, pagnegosyo at paggawa ng sarili mong wine. Ngayon nagtuturo ka pa. Ang benefit ko sa teaching is I sharpen myself more because you talk about it regularly. Retirement business ko ito. So here's a toast to Hari ng Wine, Manny O. Congratulations. Thank you very much. Kung ang hari ng wine ay nakilala natin dito sa Cebu, naku, ang bidang-bida naman sa Quezon ay tinagurian at kilalang-kilalang reyna ng lambanog. Ang reyna, hindi nalalasing. Ay mga alagad nga ay lasing na nga. Sa barangay namin, pag hinanap ang reyna ng lambanog, ako yon handa.
Magsasampung taon na sa pag-inom ng lambanog si Handa. Kinalakihan na ito ng kanyang 2 anak. Hindi naman sila nagagalit, sabi ang huwag daw sobra. Minsan lang nakakaranas akong umuwi sa bahay na hindi man lang ako pinapansin. Buksan mo ang pinto. Minsan kahit ako nagsusuka, wala man lang mag-abot ng tubig. Sabi pasensya ka, nag-inom ka, kaya mo yan. Ganyan. Kumukonsumo siya ng 3 hanggang 4 na bote kada linggo. Yung sa akin ba, paglilibang lang, hindi naman yung inuman na talagang wanto sawa na inom. Basta pag nakakaramdam na o lasing na, uwi na ako ng bahay. Pero pangako ni Handa sa sarili ngayong siya'y nagkakaedad na. Hinay-hinay na lang daw siya sa pag-inom. Stronger food, stronger wine. At si Manny Osmeña, kasabay ng kanyang pagtuturo tungkol sa wine ay patuloy pa rin ang pagsasaliksik ng pinakamasarap na wine sa buong mundo. Dekada 80